Morning guys. Ayan, so ayan no, ito na yung gagawin natin muna ngayon pansamantala guys. Kasi alam niyo naman, nabalitaan niyo na yung nangyayari sa amin ano. So again, sa mga bago pa lang sa channel namin or sa mga hindi nakapanood ng vlog namin noong nakaraan. So about po dun sa aming PGWP. So yun nga, na-refuse po ako. And yeah, then si Emma and si Zion is waiting pa para sa kanilang approval. Sana ma-approve yun para at least isa lang yung magiging problema natin ano. Ayan, so medyo malaking alam niyo guys, epekto sa amin to kasi nga syempre na-stop tayo ng work. And yun, nag-file muna tayo ng indefinite leave nga and okay naman sa boss ko, walang problema. Anytime basta once na maging okay na yung papers, balik na agad ako sa office. So yun, kaya happy ako at sobrang bait ng aking employer. Sa totoo lang guys, talagang sobrang blessed ako pagdating sa ganyan. Kaya sana ay ma-fix agad itong problema namin ni Emma. And I think maayos naman kasi hi daw, ayan, hi daw sa sana. Kalat oh. And I know naman guys ma-fix to kasi siguro may may something problem lang sa documents ko. And yeah, I think magiging okay ang lahat. Ayan. So anyway, ayan, so ito yung magiging vlog natin guys, no, sa bahay na muna tayo, bantay kay Zion. Hindi ko muna siya dinala sa daycare kasi nga nandito naman ako. Tsaka mas kampante ako kasi kasama ko siya. Yeah, bawal siya yung bubble gum. Iyan mo na yan, i-clean mo yan kasi ang dumi oh, dumi ng bahay. Ayan, so ngayon magluluto muna tayo guys ng ating lunch para may kainin tayo tsaka mamaya pagsundo natin kay Emma is meron tayong pagkain. Sunod, Mommy? Yeah, later. Oo. Yeah, sunduin natin. So yun guys, no? Grabe yung mga nangyari sa amin talaga. Yan. So habang nag-aano tayo, naghihiwa ng baboy is kwentuhan na rin tayo. So yun guys, sobrang laking epekto talaga sa amin ni Emma to. Hindi namin ini-expect talaga, actually guys. Kasi kumpleto naman kami ng documents. Ewan, siguro napunta lang tayo sa mahigpit na officer, no? Pero nag-reapply naman na kami. Yun nga lang ang problema din talaga guys. Hindi natin alam kung hanggang kailan. Baka mamaya abutin na naman ng ilang buwan. So yun yung mahirap. Kasi nga, wala tayong trabaho. No? So si Emma lang yung nagtatrabaho. Parang, sabi nga ni Emma, parang bumaliktad lang eh. Dati, noong time na bago pala kami dito, ako lang yung nag-work, si Emma yung nag-aaral. So ngayon, parang ganun yung nangyari sa amin ngayon. Yan. Sobrang syempre, mahirap din sa amin kasi syempre, tuloy-tuloy yung mga expenses dito. Yan. So, buti na lang din. Kaya importante talaga guys, kung paano is meron tayong pang-emergency fund. Yan. So, which is okay naman. Think kaya naman. Basta wag lang habang buhay tayo walang trabaho. Yun ang magiging problema natin lalo. Kasi mahirap talaga dito guys sa Canada kapag isa lang yung nag-work. Hindi kaya. Hindi talaga kaya. Especially bahay pa lang. Sobrang dun pa lang halos yung bi-weekly mo doon na agad mapupunta sa sa rent ng bahay. Diba? Kaya malaking problema guys. Totoo lang. Alam ko, hindi lang din naman kami yung nare-refuse. Marami rin kami nabasa. Tsaka may nakausap nga kami lawyer. Yung time na nag-bowling kami. Yun nga. Sa ano yun siya guys, nag-work sa immigration lawyer siya. So marami rin lumalapit sa kanila na ganun yung yung nangyayari. Parang approve yung yung student. Tapos yung pagdating sa asawa, refuse. So, hindi rin nila alam. Siguro dahil nga sa naghihigpit sila ngayon. No? Baka yun yung problema. Sana naman, di ba, parang sana hindi tayo apektado sa ganun. Kasi, isipin mo na lang guys, kung sa'yo nag-work. Parang, sabi nga namin ni Emma, di ba naisip ng officer yun na, once na nag-stop ako ng work, sana man lang, nanghingi muna sila ng documents. Kung talagang wala kami ma-provide na documents, doon sila
magsabi na okay, hindi ka talaga pwedeng i-extend. Sana ganun, 'di ba? Kasi meron din kami nakita sa ibang group, nangihingi talaga siya pag may kulang na documents. Tapos parang sabi, okay, kailangan may pasa within 7 days. Sa amin guys, wala eh. Refused agad ako eh. Kaya yun yung masakit sa amin. Parang napaka-unfair. Pero syempre, ba tayong magagawa, no? Depende sa officer talaga na matapat mo. Yan. Sana na lang, pinagpipray namin na yan. Sana maano agad. Ma-approve yung application namin. Yan, so malapit na yung niluluto natin sinigang. No? Pinapalambot ko na lang yung baboy. Tapos syempre lagay lang natin ang pechay at saka talong. Ayos na yan. Pwede na yan guys. What? What's that? Ah. So yun, ganito ang gawain namin ngayon guys, no? Ay nako. Sana na lang talaga guys, pag-pray nyo rin na sana dumating yung approval agad ng ng papers ko. Pero I think naman ma-approve 'yon kasi sabi nga namin sa inyo guys, kumpleto naman kami ng document. Then si Emma naman, skilled naman siya. So hindi namin lang alam bakit talaga nila ni-refuse, no? So wala talaga, nakakainis lang. Pero wala, ayoko na rin magpaka-stress. Sabi ko kay Emma, kalimutan na lang. Yeah, kami ng vlog namin. Kaya sabi ko nga rin guys kay Emma, kalimutan na lang kung ano man yung problema namin ngayon. Baga, wala na rin naman na tayong magagawa kasi kahit isipin natin siya ng isipin, nandyan pa rin yung problema na yan. Ang pinagpe-pray na lang talaga namin is yung approval nung kanya tsaka nung kay Zion. Kasi ako guys yung nauna talaga eh. Tapos ngayon, chinek ni Emma, pending. So, at least, sinisilip na yung documents niya. So, nagulat lang talaga kami, ako yung inuna, no? Dapat, di ba dapat primary muna yung titingnan bago nila ako desisyonan kung pwede ba ako mag-stay or hindi. Kung if ever man siguro na may kulang sa documents ko, di sana, sinilip nila yung primary, no? Pero wala ganun talaga, yun na yung nangyari. Kaya, tiis na lang muna sa ngayon na walang trabaho. Basta importante ay pa rin kami. Basta importante magkakasama pa rin kami. Alam niyo ba guys, dumarating sa time na parang gumigib up na si Emma talaga. Ito sasabihin ko sa inyo, no. Actually, medyo nahihirapan talaga si Emma kasi nagpatong-patong yung problema, stress na sa trabaho, tapos nadagdagan pa nga na to. Dumating na talaga sa point na umiiyak na sa akin si Emma. Every time na susunduin ko siya sa hapon, andun na yung parang bigat na siya, no? Dahil sa dami ng problema nga na ito nga yung mga dumarating, lalo pa nadagdagan pa nga na to. Yeah. Nadagdagan pa nga na tong papers ko, no? Kaya talagang sabi niya, bakit ganun? Parang nagsabay-sabay na yung problema namin. Pero sabi ko na lang sa kanya, ako lagi yung nagpapalakas sa kanya. Sabi ko na, hindi kaya natin yan, baby. Ano lang yan, pagsubok lang yan ni God. No, darating sa point na maayos din lahat yan. Basta sa ngayon, magtrabaho ka muna, focus muna sa trabaho mo. Kumbaga, tiis lang muna talaga. Kasi, yan, narinig nyo naman na yung vlog, no? Talagang medyo stress talaga sa dahil puro OT. Doon siya na sa puro OT talaga. So, hindi niya rin ina-expect na ganun yung magiging work niya talaga. Sobrang dami, no? Kaya sabi ko, tiisin na lang talaga. Tapos, yun nga, yung gaya sinabi ko nga na dumarating sa point na alam mo yun, may isip mo rin talaga na parang gusto mo na lang gumibap, gusto mo na lang umuwi ng Pilipinas kasi ganun yung mga iniisip ni Emma eh. Pero sabi ko, hindi baby, laban lang. Hanggat hindi tayo pinapauwi ng Canada, hindi tayo uwi. Pero pag pinauwi tayo ng Canada, sinabing wala na talaga, uwi na kayo, lahat ng mga temporary dito, hindi na namin pwedeng i-renew or hindi man lang kami, halimbawa lang, no, hindi kami ma-PR, pero imposible yun. Lalaban kami. Gagawa kami ng way talaga para ma-PR dito. Kaya, yun, basta lakasan lang talaga ng loob, guys. Ngayon, especially sa ganitong problema, hindi mo masasabi talaga kung hanggang kailan kami dito. Basta iniisip na lang namin, if ever man umuwi tayo ng Pilipinas, may babalikan pa rin tayo, di ba? Tuloy pa rin yung laban, tuloy pa rin yung buhay. Yeah, at least siguro sabi lang na pinatry sa atin to na kung talagang kaya ba natin, kung okay ba talaga tayo dito. Pero bumalik ka sa Pilipinas, ibig sabihin hindi para sa atin yung Canada. Ganun lang naman yun.
Marami, alam ko rin naman guys, marami rin naman talaga nagsisipag-uwian, ano, dahil sa hirap din talaga ng buhay. Sa totoo lang guys, hindi madali ang buhay dito sa Canada. Sa mga nag-uumpisa, no? Sa mga nag-uumpisa. Pero may iba talaga na maswerte na ilang buwan pa lang dito, na PPR na, 'di ba? So may ganun. Iba-iba naman tayo ng story ng buhay, no? Iba-iba tayo ng kapalaran sa buhay. Kaya hindi natin pwedeng ikumpara yung buhay namin sa buhay ng iba, no? Sasabihin nila na, "Oh, bakit si ganito na PR agad? Bakit to sila ganyan?" Hindi, 'di ba? So ayaw namin mag-compare ng ganun. As long as na sumusunod lang tayo sa batas, kung ano yung dapat gawin, kung ano yung tama, doon tayo muna, no? So sa ngayon kasi, maraming pagbabago dito sa Canada. Alam niyo naman guys, no? Pahigpit ng pahigpit, tinatanggal yung mga kung ano-ano mga pathway. So hindi mo rin masabi talaga, no? Kaya sa panahon namin ngayon or kaya sa panahon namin ngayon, ang hirap talaga. Sobrang hirap dahil ang daming binabawasang pathway talaga dito sa Canada, which is nakakalungkot, no? Kaya yung mga kababayan natin diyan, especially dito sa Calgary, alam ko maraming lumalaban din dito. Syempre hindi naman halos lahat nagba-vlog kaya alam natin yung story, no? Pero alam ko maraming lumalaban talaga dito. Lumalaban para sa pangarap, para sa mga anak. Kasi guys, okay naman din talaga dito. Sabi ko nga sa iyo, mahirap lang mag-umpisa. Kaya tiis lang talaga. Malalampasan din natin 'to. Alam ko, malalampasan din natin 'to. Kaya yun nga, maraming salamat din sa mga friends namin na sumusuporta, no. Yung iba nakakatuwa, parang nagsasabi na, "O ano, anong account mo mga ganyan, no?" Yung parang tutulong, parang kahit ano magbibigay sila ng tulong. Pero sabi namin, no, sabi yun, kaya pa naman. Meron naman tayong nakalaan para dyan at sa mga emergency fund, no. Yung importante dito guys, emergency fund. So okay pa naman. Kaya sabi na namin, sige, pagka ano na lang, yung tipong walang wala na talaga, yun, saka kami hihingi ng tulong. Pero sa ngayon guys, ayan, maraming salamat sa mga offer nyo, no, sa mga prayers nyo sa amin ni Emma. At sobrang nakakataba ng puso talaga. Kasi hindi namin yun expect na yung may iba talaga nag-o-offer ng ganun, no? So which is nakakatuwa. Yeah. So yun guys, no, maraming salamat ulit sa mga kaibigan namin. Kahit hindi nga kaibigan, mga subscribers namin nagme-message sa amin eh. Parang nararamdaman ata nila na medyo malungkot si Emma, may problema si Emma. Kami nagme-message ganyan. Minsan may nagtanong pa nga, si Lloyd. Yeah, shoutout sa Lloyd. Nagtanong kung kumusta sa yung PGWP nga namin. And yeah, nireplyan ko nga siya. Kanina lang din ata kasi halos hindi ako makapag-open ng mga messages na sobrang dami din. Sa awa naman ng Diyos guys, no, yun, nakapag-reapply na kami. And sana mapansin agad. Yun lang naman yung pinagpipray namin. Sana mapansin agad para at least ma-aprobahan na yung documents natin at makabalik na ako sa trabaho. Kasi ang hirap din talaga guys pag ganito, isipin mo, kami lang yan, kami ni Sai, yung kapatid ko nasa kwarto. Ayoko rin lumabas kasi mapapagastos din tayo, alam niyo na, kahit sabihin mong kain, ganyan. So kailangan ngayon magtipid muna kahit papaano, and hindi biro ang gastusin dito, no? Kaya tipid-tipid muna tayo ngayong mga darating na buwan. And yun, sana lang makabalik agad ako sa work talaga. Yun lang naman din yung pinagpipray namin kasi pambayad ng mga bills din dito, sayang din naman, no? Kung si Emma lang yung mag-work. Imbis na makaipon, babawasan pa. Ayun. Water. What? Ayan, so nanood kami ng vlog. Piniplay ko lang yung mga vlog namin guys, no? Kasi sayang din naman. Yung mga hindi na, Daddy, water. na hindi pa namin napapanood. Kasi ako guys, pag pag nag-edit ako, syempre, alam ko yung mangyayari. No? Pero minsan, may time na parang gusto ko siyang panoorin sa YouTube. Yan. Kaya maganda rin guys na nagba-vlog. No? At least memories yan. Kung pwede mong balikan. Kaya kami nga, puro video na. Halos konti na lang yung mga pictures namin eh. Kasi di ba dati, pag more on picture, ganun. So ngayon, yan, punta lang kami sa YouTube, napabalikan namin yung story namin. So, nakakatawa lang. Ayan. Ayan. Ano pa to? Summer pa to. Cascade Garden sa Banff. So, Stone. ano sasabihin mo sa kanila? What? Ha? Subscribe! It's right. Sabi mo.
That's great. Don't forget to hit the notification bell. Also, Haba nun. Bulol pa eh, bulol. Bulol pa itong batuta ko. Bulol pa. May ano pa pala sa mouth. Kumain kasi ng ano to eh. Ng cereal niya. Yan, may sa cereal to eh. no gummy bear. Ayan, tapos mamaya, ayan, alala ako siguro dito. Ayusin ko yung labas, yung mga yellow, bakbakin ko. Ayan, kasi madulas, especially dun sa parking mamaya. Tapos tapon pa tayong basura. Ay, so ganito magiging buhay ko ngayon. Ang hirap guys, kasi hindi ako pwede mag-work talaga. Bawal. Bawal na bawal. Ang hirap. Bawal lahat. Even yung DoorDash, bawal. Basta bawal. Bawal may pumasok sa account mo na ano, na pera pagdating sa, yung let's say galing sa work, no? Yan. So, pinapalambot ko pa yung, ano, yung baboy. Tigas pa kasi. Pakita ko sa inyo pala yung weather namin. Maaraw siya ngayon, ano? Maaraw siya, pero tingnan ko yung temperature. Oh! -1. Ay, tumatawag si Emma. -1. Ayun o, maaraw. Pero natunaw na yung mga yelo. So, tumatawag si Emma. Wait, tingnan natin kung ano yung... Ayan guys, tingnan nyo yung message ni Emma. Oh. Kailan magiging okay ang sitwasyon? Hindi pa rin daw siya okay. So, yun. Nakakawa din talaga. Ay, nako. Tawagan ko muna to guys. Okay guys, so yun. Tataas lang natin kumain. Tsaka ni Zion. Dami na kain ni Zion. Later ka na mag-play ng ano. Ha? Mag-edit muna si Daddy. So ito yung gagawin natin ngayon pansamantala. Ganito. Bahay. Edit. Alaga kay Zion. Yan. So yun. So yun yung gagawin natin ngayon guys, no? Ito guys, magtatapon lang tayo ng basura. Kailangan, jacket pa. Sobrang lamig kasi. Jacket. Papantalon ka. Kasi hindi, naka-jogging pants lang tayo. Tapon tayo basura. Kasi baka makalimutan ko na naman. Kasi kahapon, nakalimutan ko magtapon ng basura. Kaya ngayon, tapon lang ang basura ha. Okay. Yeah. Basura, tapon basura. -1 guys. Yeah. Ooh. Ayan o, tunaw na rin naman yung gitna. Nga na kung maganda-ganda yung panahon namin kaya siya natunaw. Yan, ito yung mahirap sa amin guys. So ayan, yun ang gusto kong tanggalin. Naninigas yung yelo. Ito oh, madulas. Yan yung madulas eh, kasi nabubuo na siya. Kaya isa rin dahilan kaya ako bumili ng pang shovel guys. Kasi pag naipon yan dito, yan, kailangan matanggal ko siya. Ito yung back alley namin. Ayan o, madulas yan. Solid yan eh. Kasi natunaw siya, tapos biglang lumamig. Ayan, tapon muna tayo dito. Yeah! Okay, tapos oops, oh, see? Tik na tayo doon. Dulas talaga eh. Yun yung pangit dito guys, no? Pagka wala kang sariling parking talaga, wala, no choice eh. Saka na tayo mangarap pagka may budget na tayo talaga for bahay. Kasi actually gusto namin bumili din ni Emma, kaso ang dami rin binabayaran kasi. Hindi katulad pag nagre-rent ka lang, fix lang yung babayaran mo, wala ka mga condo fee, diba? Kaya yun, ano lang,
Dating din tayo dyan. Maaraw, no? Tingnan natin yung harap. Pakita ko sa inyo yung harap. Dami pa rin yelo. Isipin nyo, kapal pa rin, no? Yan, yung mga ganyan. Solid yung mga yelo na yan. Pasok muna tayo. Egg. So mamaya guys, susunduin ko naman si Emma. Pero mamaya pa yun, 6:30 pa yun, 3:30 pa lang. Yan. So, mag-review muna tayo. Tsaka, may pinag-aaralan ako. Yung mga commands, no? Para at least, ayoko yung ma-stuck yung ano ko. Minsan, nakakalimutan ko yung mga command doon sa Revit tsaka AutoCAD. Ha? I want to try this one. Okay, sige. Tapos yun, gusto kong matutunan pa lahat ng mga ibang techniques, ganyan, shortcuts. Yan. So yun yung mga pinag-aaralan natin habang nandito lang tayo sa bahay. Okay. Ito na lang pala yung jacket ko kasi alis naman tayo mamaya. Okay, mamaya ulit guys. Okay guys, so susunduin na natin si Emma, no? Magsi-6:30 na kasi. Ilaw. Dilim na. Come na. Hurry, it's cold though. Daddy up. Oh, wait. So, lagi up si Sayon. Pakatamad maglakad. Grabe. Oh, come on. So, guys, ayan, nandito na kami sa bahay. Kakasundo ko lang kay Emma. Hindi na nakapag-vlog kanina dun sa work niya. Kasi ay mabilisan lang, no? So, pinick up ko lang siya. Then, yun, umuwi na rin kami. Hindi, dumaan pa pala kami ng Walmart kasi bumili kami ng gatas ni Zion. Tsaka yun nga pala, bago pala kami umuwi, dumaan muna pala kami ng Goodwill. At tsaka, na-meet namin si si Alice, at tsaka yung asawa niya. Actually, na-meet ko na rin sila sa sa Bianca Amor na nag-sale yung 80% off. Ayan, so nakapag-konting kwentuhan pa. Then after noon, dumaan lang kami ng Walmart kasi kailangan namin bilhan itong batuta ng milk. Diba? Robot? Yeah. Yan. Ayan. So, binila namin siya ng gatas kasi ubos na naman yung gatas niya. At ang lakas ng gatas na to. Sobrang lakas. Wala na ngang work si daddy pero panay pa ang pabili ng gatas. Huwag ka na mag-milk kaya. Sayang. Milk. Walang work si daddy. I want milk. Okay lang sa'yo? Walang work si daddy? I want Ha? milk. Ano pupu? Walang work si daddy. Anong gagawin mo? Dapat di ka na nag-milk. Ayun. So, yan ang mangyayari sa akin ngayon, guys. Every day, ganito yung ginagawa natin. At kung sa paglilinis kasi ng bahay, guys, yan ang hindi mo ako maasahan eh. So, yun guys, no, dito ko natatapos itong vlog ko and I hope nag-enjoy kayo sa aking vlog dito sa bahay. Yan, so naiba naman guys, no, hindi puro kotse yung nakikita nyo every morning. Kasama ko si Emma. So ngayon, stay muna tayo dito sa bahay. And kailangan syempre, yun nga, nag-aaral din tayo kasi ayoko rin ma-miss yung mga trabaho ko. Kahit paano, nag-aaral ako ng mga commands nga, ayan, saka technique. So habang wala tayong trabaho, yun yung gagawin muna natin ngayon. Alright? Para pagbalik natin sa work is okay na tayo. Kasi naniniwala naman ako guys na mabibigyan tayo ng permit ulit. May konting siguro nagka-problema lang yan sa mga documents. Yan. So, yeah. So, yun guys. Hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace. 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 No. Peace.